What's up mga kababayan, this is Page Gen Z. Nagbabalik po ang boses ng Gen Z sa mga isyung pampolitika dito lamang sa ating bansa. Ayan mga kababayan, handa po ang kampo ni VP Sara dito po sa impeachment raps o impeachment complaints na isinampa po ng mga oposisyon. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po kalimutan mag-iwan ng like sa ating video at subscribe sa ating channel for more videos and updates regarding po sa mga may init na kaganapan sa politika dito lamang sa ating bansa. Ayan mga kababayan, pakinggan natin ang saloobin at pahayag ni VP Sara dito po sa mga impeachment complaints na inihain diyan po sa House of Representatives. Pakinggan po natin mga kaibigan. Ang impeachment complaint na inendorso ng akbayan ay isang papel na walang kalakip na kahit anong ebidensyang magpapatunay sa mga paratang na isinasaad dito. Hindi na ito bago. Matatandaan na ang impeachment laban sa akin ay naging sagot nila sa aking pag-alis sa gabinete. Isang hakbang na isinagawa dahil hindi na maipaliwanag ng Pangulo ang patuloy na pagkalugmok ng bayan sa kahirapan dulot ng kanyang kapabayaan at bisyo. Noong 19th Congress, binuksan pa nila ang isang Investigation in Aid of Legislation. Hindi upang lumikha ng batas, kundi upang magsagawa ng isang malinaw na fishing expedition para sa planadong impeachment laban sa akin. Paulit-ulit nilang ibinandera ang isyung Mary Grace Piatos bilang umano'y bahid ng katiwalian. Kahit na sa kabila ng lahat ng investigasyon ay wala silang naipakitang kahit isang direktang paglabag sa paggamit ng confidential funds. Sumunod na dito ang bentahan ng mga pirma para sa impeachment at ang mga tinaguriang for later release projects na ipinangako umano sa ilang miyembro ng Kamara upang itulang ang impeachment laban sa akin. Mga pangyayaring mismong inamin na ng ilang mambabatas sa kanilang mga naging pahayag. Mga kababayan, walang kredibilidad ang akbayan upang mag-endorso o magsumite ng impeachment complaint. Ilang ulit ng hayagang ipinahayag ng kanilang pinuno ang kanyang intensyong tumakbo sa pagkapangulo. Isang malinaw na indikasyon ng pampolitikang motibo sa likod ng kanilang mga hakbang. Huwag nating kalimutan ang makasaysayang talumpati noong Agosto 2024 ni Risa Ontiveros, kung saan malinaw niyang inilahad ang tunay na motibo ng akbayan bilang isang grupo. At habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. For one, they are supported by one major superpower, China. Kaya malinaw na lahat ng ito ay isang uri ng harassment at pang-aabuso sa proseso ng impeachment ng grupong akbayan. Ayan mga kaibigan, Hindi malinaw kung ano ang ipinaglalaban. Tama po ang isinabi ni VP Sara. Simula po nung inalis sa gabinete itong si VP bilang Secretary ng DepEd, nakita natin kung paano po sinimulan yung fishing expedition nga, ika nga mga kaibigan, o yung planadong impeachment laban dito kay VP Sara. No, sana ulit-ulit na pong ibinandera nga naman yung Mary Grace Piatos na issue bilang isang simbolismo ng katiwalian dito sa run ni VP Sara bilang ikalawang pangulo ng bansa. Pero ang totoo niya mga kaibigan, yun, naibanggit rin ang pagbenta ng pirma dito nga sa camera sa lower Congress mga kaibigan upang maitaguyod itong impeachment laban kay VP Sara. At malinaw na malinaw po rito ang sa pahayag ni Senator Risa ang kanyang motibo bilang napaghabol sa pagkapangulo nung po sa kanyang speech last 2024 at ang kanyang pag-aabuso nga naman dito kay VP Sara sa patuloy na paggamit sa China bilang kanilang major superpower o backup. Ika nga, kitang-kita kung gaano kalaking threat itong si VP Sara laban nga dito sa oposisyon dahil handa po itong si VP Sara na buwagin ang katiwalian na patuloy pong namamayagpag dyan po sa oposisyon. Hindi na po natin babanggitin mga kaibigan dahil kilala nyo na po yung mga yan. Kaya huwag nyo po kalimutan mga kaibigan, comment down below your opinions nang maging makabuluhan po ang ating community at marinig po ng bawat isa ang tinig
ng isa't isa. Huwag na pong maraming sinasabi mga kaibigan, wala nang maraming intro. Reacta na po tayo sa video ito. Sama po natin live na live sa studio. Yay! Thank you so much po kay Attorney Michael Poa, Counsel for Vice President Sara Duterte. Thank you po. Thank you, attorney. Opo. Pero thank you so much po. Thank you so much po, sir, sa inyong pagsama po sa amin. Dito pa rin po sa Anong Ganap. Talagang nagpunta pa sa atin si sir. Sabi ko nga, talagang nagpunta pa sa atin si sir at nag-volunteer, tama ba? Na mag-live. Kinusa niyo ba, sir? O pinilit kayo ni CJ? Siyempre, pag kayo, live daw dapat eh. Salamat, attorney. And the last Thank time you. nakasama Thank you, natin si Attorney Michael ng live, pinag-usapan din natin ang impeachment case Oo. ni VP Sara. Yun Yung yung- naunang impeachment case Yun before. ba yung may motion for reconsideration na, sir? Nung huli tayong nag-usap? I O think wala? nung huli tayo nag-usap, yung nagkaroon ng desisyon, yung original decision ng Supreme Court. Ah, yes. Tapos Okay. I think yun yung bago sila maghain ng motion for reconsideration. Kung di ako Okay. nagkakamali. Oo. Oh, sige sir, we need to take a break ng 7:30 pero before that, kunin na po muna namin ang inyong take dito nga po kasi sa Kamara ay pinadala na sa office ni Speaker Bogie D yung dalawang complaint, impeachment complaint laban kay VP Sara. Anong reaction nyo doon, sir? Sir, how things are going sa Kamara? What are your thoughts po? Well, inaasahan naman po natin yan. Talaga namang yan yung proseso. No? Once impeachment complaints are filed with the Secretary General, talaga namang nire-refer yan sa Office of the Speaker para maisama sa order of business within yun ngang 10 session days, no? Na ayon sa saligang batas. So, again, that's expected and that is well within doon sa proseso naman talaga na dapat sundin. Pero option din sa kanila, sir, yung fast track Yes. mode. Yung aside from pag-usapan sa Committee on Justice, Diretso diretso na sa sa plenary plenary. Opo. at pagbotohan. If ganun ang mangyari, sir, are you ready for that? Handa naman po tayo. Yan naman po yung nangyari actually last year, no, yung fast track mode. And tama po yun. Nandiyan pa rin yung option na yan hanggang hindi nare-refer sa Committee on Justice yung mga impeachment complaints. Meron pa rin yung option na yan na mag-fast track o yung second mode which is the 1/3. Opo. Pero would it be better kung at least idaan doon sa parehong proseso na pinagdaanan nung sa impeachment complaint ng presidente? Kasi kumbaga meron na tayong na-witness na ganung proseso, pwede naman palang ganun eh. So bakit hindi rin isa lang sa ganung proseso ang sa vice-presidente? May preference ba kayo, sir? Discretion naman po yan ng Camera, no? Discretion ng House of Representatives. Wala akong masasabi if it would be better or not. I think those two options are available under the Constitution. So depende na lang siguro kung merong numbers for the 1/3 to fast track. Pero si VP Sara, sir, nakakausap nyo most Yes, likely dito? Oo. Nag-uusap naman kami ng Vice Presidente almost every day, nagko-communicate kami. Same sentiments, handa lang naman talaga siya. Sabi nga namin, matagal na naming inaasahan na Yes, magkakaroon oo. ng second round of impeachment kahit na lumabas na yung Supreme Court decision. No? Inaasahan natin na after the 1-year bar, magkakaroon ulit ng mga bagong impeachment complaints na ihain sa kanya. So, handa naman siya. And sa atin naman din is handa tayo for whatever eventuality, comes about. So, whether it's referral to the Committee on Justice or the fast track, sinisigurado naming handa kami. Apo. Sir, pag-usapan pa po natin yan. Further, it's 7:31. Kailangan lang po natin mag-commercial break ng mabilis. Magbabalik pa rin po ang Anong Ganap? Anong Ganap? Walang lipatan para alam mo kung anong ganap. Good morning! Attorney, samahan mo kami. Nagbabalik ang Anong Ganap? O, diba? Ayan, so pinag-uusapan nga po natin Yes. yung impeachment complaint laban kay VP Sara na nasa Kamara po sa ngayon. At sir, you were mentioning kanina na nag-uusap kayo ni VP about this. Meron ba siyang any worry? Kasi nga po, although inihanda nyo naman na ito may magpa-file pa rin, pero is she worried about anything regarding dito sa kaso? I wouldn't say worried kasi matagal na niyang ine-expect. I think you only get worried pag biglaan 'di ba, na hindi mo ine-expect. Pero ito kasi matagal na niyang ine-expect. In fact, ang parati nang sinasabi sa aming mga abogado niya is nung lumabas yung resolution dun sa motion for reconsideration ng House, sabi niya hindi pa tapos yung laban kasi nga magkakaroon ng second round. Kung malampasan man natin to this year, hindi natin alam, baka next year meron pa rin. So there's always that possibility. Kaya I wouldn't say she's worried naman. And I think the reason why
maaga pa lang ina-form na yung legal team is para sigurado siya na meron na siyang team na mag-iisip on the legal side at tutulong makikipag-collaborate sa kanya on the legal side para hindi naman maantala din yung trabaho niya bilang Vice Presidente natin. Nakahinga po ba kayo ng malawag nung naglabas po ang SC ng decision tungkol po dun sa unang impeachment? Of course, hindi naman natin makaila na natuwa tayo na at least yung mga arguments natin ay na-consider at naging favorable sa atin yung desisyon. But nakahinga, hindi kasi right after meron na ulit itong nag-file ka agad nung Monday, nung Feb 2, yung dalawang impeachment complaints. So, pero kahit naman noong panahon na pending itong motion for reconsideration ng House, hindi naman din kami nagpahinga. Yung legal team, regular pa rin yung mga meetings, pag-uusap, because we were anticipating talaga a second round. Opo. At sir, ang inaasahan kasi natin, February 6, Oo. yung start ng filing. Pero nangyari nga siya last Monday. Nagkaroon ng debate doon sa calendar days Calendar. at session days. Kayo, anong take nyo doon? Do you think tama na i-final siya ahead of February 6? Tama ba yung appreciation nila doon sa Supreme Court decision? Oo, narinig ko yung explanation naman ng mga complainants, in fairness to them, kung ano yung basihan, bakit naisipan nila na Feb 2 ay mag-file na. Ika nga dahil daw dun sa naging resolution, no? Or at least yung theory behind the denial of the MR. Yun nga, nabanggit na ni Sir Christian yung session days, calendar days issue. Pero sa amin, we would like to reserve talaga muna our comments on that at the moment. Kasi siguro we will just disclose our position on the matter o malalaman nyo na lang at the appropriate time. No? Tingnan muna natin kung paano aktuhan ito. At yung mga complainants, sir, nakausap po namin si Sir Kiko Aquino D. Kanina, sabi niya, confident naman sila doon sa kanilang claims against the Vice President, lalo na nga at nung the first time, naipasa naman ito, inaprobahan naman to sa Kamara. Although probably baka hindi nyo rin sagutin, pero we'll ask you na rin, anong take nyo doon sa mga nagsasabing may grounds talaga? At even si Congressman Laila de Lima, sabi niya, mabigat yung pag-threaten umano ni VP Sara laban kay Pangulo, kay First Lady, kay Speaker. Anong masasabi niyo po doon? Well, that is their position and I respect their position. That is expected, kaya nga sila nag-file ng complaint. Pero sa amin, syempre, we are advocating also for the defense side naman, no? So, syempre, ang pananaw namin is hindi malakas ang ebidensya at lacking, in fact, ang ebidensya laban sa Vice Presidente. Pero, yun nga there are two separate issues here, separate positions rather, at kaya nga tayo na umabot sa ganito. And ang trabaho lang naman ng defense is to really present the facts the way we know best para madepensahan at mapakita na walang basihan yung mga aligasyon. Pero kasi sir, yung nga, glaring kasi nakita si VP Sara mismo na dun sa video na may sinabing maaanghang na salita na tinitake ng marami na threat. Pero yun, do you see that na major blow sa inyo? Kasi merong video itself Hindi naman. In fact, we're ready for our defense with that particular issue. So, abangan na lang siguro natin. Sakaling umabot to sa paglilitis, ay handa naman kaming ilabas din ang depensa ng Vice Presidente ukol dyan. And speaking of preparation, attorney, meron ba kayong panibagong inihanda po doon sa mga preparations ninyo ngayon comparing po doon sa unang impeachment complaint na nabasura? Minor, kasi dahil if you look at the impeachment complaints, I always say in my previous interviews, I wouldn't call it as a refiling kasi insulto rin naman yan sa mga complainants na nagtrabaho para i-file yung mga complaints na yun, no? But the allegations are very similar doon sa naging articles of impeachment eventually last year na void nga ng Supreme Court. So, may mga nagdagdag lang ng konti. That's why meron pa rin kami mga additional preparation. Siyempre, dahil dinagdag yung affidavit, for example, nung isang taong nagngangalang Mr. Ramil Madriaga. Tapos, yun ay kinonect nila, I think, dun sa confidential funds issue. So, may mga ganun lang kaming tweaking na ginagawa. Pero, yan naman ay na-anticipate rin namin. Nung lumabas yung affidavit na yan, if I'm not mistaken, mga 2 months ago yata, nung unang lumabas or a month ago, na-anticipate na rin namin na isa yan sa maaring isama
sa mga panibagong impeachment complaints. So napaghandaan na rin po natin yan. Itong nabanggit nyo nga po, si Sir Ramil Madriaga, ano ang relasyon niya kay VP Sara? Well, the only thing that I could disclose now is nasabi sa amin na hindi talaga kilala ng ating Vice Presidente yan. Ngayon, tungkol dun sa allegations niya, we are ready to at least address all of his points in his affidavit, no, to belie all those claims. Okay. So, yan ang isang pwedeng abangan din natin pagdating ng paglilitis. Opo, tama po ba ang kanyang alegasyon ay kumuha siya ng pogo money para kay VP? Pogo money, I think parang kahit yung confidential funds na mention yata niya doon, and marami siyang na-mention din na ibang personalities eh. In fact, yung isa doon, si Colonel La Chica, sa pagkakaalam ko, hindi naman kasi ako yung abogado niya, no? Although, nakita ko sa balita nung isang araw na naghain na rin niya ata siya ng reklamo, ng complaint before the City Prosecutor's Office ukol doon sa mga, sa tingin niya kasinungalingan laban sa kanya. Marami na ring mga doon sa na-mention sa affidavit niya na may nakita akong mga post na dinedenay, no, at binibilay yung mga allegations niya. So, sa amin on the part of the defense, pinaghandaan na rin naman talaga namin yan. At last week, sir, meron ding mga balita na tama ba magsa-surface daw yung Mary Grace Piatos? Ano bang pinanggalingan nun? Actually, hindi ko rin alam kung anong pinanggalingan nun. If you would look back at all of my interviews, wala naman akong nabanggit na ganun, no? Or even something that could be construed as that. Ang parati lang nating sinasabi, pag tinatanong tayo ukol sa mga aligasyon, kasama na yung confidential funds and yung mga pangalang Mary Grace Piatos, etc. Ang parati nating sinasabi is handa nating i-address yan at sagutin yung mga yan, no, para malinawan rin yung publiko to a certain extent, you know, meaning within the bounds provided by law. Pero wala akong nasabing ilalabas or something Kayo raw like ba that. ang nag-ano nun, sir? Sa inyo raw ba nang galing? Sa akin nila Ina-attribute. ina-attribute. Oo. Pero you know, marami naman, it happens, I guess. Hindi na rin ako bago dito sa trabaho na to. So at mga kaibigan naman natin lahat ng nasa media, so I'd like to take it as maybe a miscommunication or misinterpretation. I'd like to think na wala namang bad faith siguro doon. But yeah, and then meron ding lumabas kasi na parang we couldn't get our story straight kasi isabi daw na iprepresenta tapos biglang naglabas ako ng statement na hindi totoo yan. So I think ang nagkamali doon is really yung headline kasi kung Okay. babasahin mo yung Body. article, wala naman doon nakasulat na. So whether it's for clickbait or what, alam mo sa akin, that's water under the bridge. Basta nalinaw na natin. I'd like to think na tayo naman matagal na tayo magkakakilala sa media. So, hopefully, wala namang bad faith doon. And we can assure, attorney, now, in due time, kung mapunta nga doon ang takbo ng mga investigation, on your part, you can really prove to the body na these people existed. Ito pong mga lumabas na pangalan na naka-receive noong confidential funds. Well, we'll be able to explain, no, kung bakit may ganon, kung whether it's an alias or it's a real name. I mean, you know, we have to explain the whole thing. But again, it has to be within the bounds that is allowed by law, no? Kasi these are confidential activities. Kung paano kaya magiging diskarte nyo, attorney? Kasi not judging the congressmen, pero marami rin po kasi mga vocal sa kongreso na talagang they're really up for na ma-impeach ang Vice Presidente. How will you convince them? Ano ang strategy natin na kahit may mga siguro obvious biases from some lawmakers, you can make them or you can challenge them na talagang to be fair in handling the impeachment case? Well, the impeachment process is, aside from being a legal process, is also, as we all know, a political process. So that's expected. Ginagalang naman natin lahat ng opinion ng lahat ng ating kongresista kahit na yun ay taliwas sa posisyon natin. So sa amin, our job is really to present the facts the best way we know how para maiklaro natin o malinaw natin ang mga bagay-bagay at ako personally would like to give the benefit of the doubt to our congressmen dahil bilang representante ng ating mga kababayan that they will, at nasasabi na rin naman nila recently, that they will really just look at the evidence and assess based on evidence. So hopefully if we do our job well,
makikita naman nila na walang basihan ng mga aligasyon na ito. Partner attorney, it's 7:45. Tayo po ay magko-commercial break lang po uli. At samahan niyo kami, attorney. Tayo po ay magbabalik dito pa rin sa tawag po ng komite. Well, I'm sure this is best directed to the House, no? But at least sa pagkakaintindi ko, if that's the route that they will take, yung sa Committee on Justice level, magkakaroon muna ng initial determination yan on sufficiency of form and substance. Katulad po nung nangyari, no? Dun sa impeachment complaint laban sa ating Pangulo nung nakarang araw. And then after that, if they find, if in case, they find it sufficient in form and substance, they will issue a subpoena or an order for the respondents to file an answer. Okay. So, parang sa korte lang yan. Sasagot lang tayo, papel yan. And then, base sa House rules ngayon, I don't know if there are any changes that they will be making. We have 10 days to file that answer. After nun, merong nakataktang araw para mag-file naman ng reply, yung mga complainants, and then, on our part, pwede rin kami mag-rejoinder after. No, now whether or not we file an answer, that will not be taken against the respondent or the Vice President in this case, dahil free pa rin siya to present evidence as she sees fit later on. And I think after nun, dun sila maaring magpatawag ng hearing kung kinakailangan or kung ano. No. Doon na maglalabasan ng witness ng ebidensya. Yun ang pagkakaintindi ko. At least, not as full-blown as the trial, of course, no? But at least doon pwede ka na mag-present ng mga bagay-bagay. So, yun ang pagkakaintindi ko. Mahaba-haba at matagal-tagal pa yung ruta na yun kapag yun ang pinagdaanan. Pero attorney, yung legal team ni VP Sara nung doon sa unang impeachment complaint, same lang po ba kayong grupo nun? Oo, pareho lang. Hindi kami nagbago kasi we've been working together and we've been working together well, no, for the past more than a year na. So the decision was just to keep the same team and we work well naman together. Opo. So, Sir, yung naging process doon sa impeachment against President BBM, do you see this affecting yung impeachment against VP Sara? Kasi naging strict sila doon sa form and substance, di ba? Parang gusto na nila may ebidensya doon sa pag-determine kung may form. Unang salang pa lang. Oo, kung sufficient in substance. So at the very least, dapat ganun din yung pagtrato sa kaso ni VP. yes, so when you asked Victoria if we see it affecting or if it will affect, no, well, hopefully it affects in a good way, meaning they will be strict, and of course we expect the same standards, no, to be applied. And nakakatuwa rin naman na the past few days, I think even si Representative Luistro came out saying that we can expect that they will apply the same standards. So again, I would like to give the committee the benefit of the doubt, and we'll see na lang what happens, but hopefully the same standards will be Opo. applied. And may epekto rin ba, sir, if ever na may mag-file ng panibago? Kasi pwede pa rin daw may third, baka may Yes, fourth impeachment complaint. Kasi wala pang decision ang office of the Speaker for that. So pwede pa silang tumanggap. Oo, pwede pang tumanggap hanggang ma-refer yan sa committee or hanggang magkaroon ng 1/3 vote if it's the Kasi second doon pa mode, lang no? mai-initiate. Oo, doon pa lang ma-initiate. So, kaya nga we have been reserving our comments dito sa tanong dun sa Feb 2, all those the confusion, kasi hindi natin alam kung ano yung pwede pang mangyari. That's why we're developing, we're monitoring the developments dahil maaring sa Monday, Tuesday, Wednesday, until nga ma-refer yan, ay meron pa ring maghain ng third or fourth complaint at hindi naman malayong posibilidad rin yan. So, kami po ay nakaantabay lang din. Sir, nung last year, marami yung sumuporta nga, kaya umabot na ipasa sa Senado. Do you think marami ring allies pa rin, may ally si VP na pwedeng kumontra dito? Kasi nag-election, naghalala na tayo Yes, may mga nagbago ang nawala, form ng Senate nabago at yung House. composition. So, any doon? May kumpiyansa ba kayo sa pagdating sa numbers ni VP? Well, ano pa rin sa totoo lang, majority pa rin naman yung ng mga pumirma nun ay nandyan pa rin. So, as to change in position, I wouldn't want to speculate. Again, hindi ko naman itatanggi na dahil sui generis yan, both political and legal,
tayo ay napapaisip din tayo sa numero, syempre. Pero ang focus kasi ng legal team, not so much on the numbers na eh. Parang kami, hinahanda na talaga namin yung sarili namin for perhaps the eventuality na talagang magproceed ito. At pag nag-proceed ito, yun na lang ang focus namin kaysa we speculate kasi on numbers, hindi siya magiging productive para sa amin dahil hindi talaga natin malalaman eh. Especially for someone like me na hindi namang politician, hindi ko rin alam yung dynamics dyan. No? So sa legal team, we'd rather focus on just presenting the case to defend the Vice President. How about sa Senate, sir? Kasi si Senator Robin Padilla, sabi niya, tinanong namin, Sir, are you in favor of changing the Senate leadership? Sabi niya sa ngayon hindi. Pero kapag umabot yung impeachment complaint sa Senate, syempre he would rather have someone in the minority kasi kaalyado ni VP Sara, yun yung lumalabas. Anong inaasahan nyo sa Senado? Kasi sa ngayon na hindi natuloy yung coup, si SP Soto pa rin yung nariyan. Do you trust that SP Soto will be fair if ever man na umabot sa Senado? Well, we have to give him the benefit of the doubt, really, also. These are duly elected officials. Matagal na rin po si SP, si Senate President sa Senado. So, ako, personally, and hindi to pambobola or anything, I would like to give our senators really the benefit of the doubt. We have to trust that, sabi nga nila, diba, parang they will really look at the evidence and based on that, dun sila magdesisyon. So, nandun tayo with change of leadership and all that sa atin naman basta yung ebidensyang basta successful ang legal team para maipakita na walang basihan, we trust naman that our senators will vote accordingly, no, based on evidence. So sa atin wala. In fact, yesterday may nagpapa-comment sa akin kung meron daw akong comment doon sa I think si Senate President ay naghahanda na para sa impeachment. And wala naman ako nakitang masama doon. I mean, it would be normal, diba? Na syempre, sakaling dumating man sa Senado yon, I'm sure he would want to be prepared. So wala naman pong masama, no, doon sa ganun. I don't know if they were trying to get me to comment otherwise, but wala namang masama. I think and I would, in fact, we should appreciate that naghahanda sila. Para alam nila talaga kung paano ang dynamics kung sakaling umakyat sa kanila. Hindi kasi maiwasang punto yun, partly kasi may mga vocal din naman talaga ng mga senators and mga officials na supporting the Vice President and talagang against sila doon sa impeachment. Pero are you counting your allies in the Senate? Well, again, of course, numbers will always play an issue. Hindi naman tayo magpaplastikan dito that it's not a numbers game, but sa ngayon, focus muna kami sa legal. Pagdating doon, tingnan na lang natin. Kasi, of course, we'd like to thank those who are vocal for us, but we'd also like to convince the people against us na walang nangyaring katiwalian dito. And attorney, final words na lang po before we end the interview. Well, I think I'd like to assure yung ating mga kababayan, especially those who are supporting the Vice President, na ang legal team naman po ay hindi nagpapahinga. Hindi pa kami nagpapahinga simula last year. At we're really trying to fine-tune and make sure we present the best defense and the best, we do the best job we can to defend the Vice President if and when the time should come. At nagpapasalamat ako sa pag-imbita niyo sa akin dito. Thank you, sir. At para ma-air naman namin yung side namin. At magandang umaga sa inyong lahat. Thank you, sir. And with that, maraming salamat po. Attorney Michael Poa, Counsel for Vice President Sara Duterte. Sir, huwag kayong magsasawa. Till next time ulit. sir. Live parate pag kayo. Thank you po. Thank you. At mga kapamilya, mga kaserbisyo, maraming salamat po sa pagsama sa amin sa Anong Ganap. Muli, ako po si Victoria Tulan. At ako naman po si Christian Yosores. Kita-kits po bukas! Dito po sa Anong Ganap? Susunod na Pinasigla.